Mukha mang teorya ng sabuatan, pero totoo ito. Sa wakas, hayagang inamin ni Donald Trump na ang lahat ng kanyang mga pulisiya para sa ikalawang termino ng pagkapangulo ay nakabatay sa kontrobersyal at kilalang Project 2025 na dati niyang itinatanggi noong panahon ng kampanya. Kamakailan, sinabi niyang gagamitin niya ang shutdown para tanggalin ang maraming opisyal at isara ang 12-dosenang programa at proyektong inilunsad ng mga demokratiko. At dito lumalabas ang buong katotohanan. Dahil matapos ang hayagang banta niyang isara ang maraming programa ng mga demokratiko gamit ang shutdown, hindi na itinago ni Trump at sinabi niyang mula ngayon, lahat ng hakbang ay aayon na sa Project 2025. Inihayag ni Trump na nakipagkita siya kay Russell Vought, pangunahing may akda ng Project 2025 para talakayin kung sino ang tatanggalin at anong mga programang uunahin isara. At heto na ang tinatawag na konspirasyon. Noong 2024, sinabi na sa Project 2025 na plano ni Trump na mag-shutdown para sa gitna ng kaguluhan, mabuwag ang mga programa ng demokratiko at alisin ang kanilang impluensya. At ang mahalaga, nakasaad din doon kung paano ipapakita na ang mga demokratiko ang may kasalanan sa lahat. At nakasaad din doon ang tungkol sa paglikha ng kagawaran ng digmaan. Halimbawa, at isa pang bagay, karamihan sa mga co-author ng Project 2025 ay naging mga ministro o pinuno ng mga departamento. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Tara, mas pag-usapan pa natin ang kwentong ito dahil ito ang unang pagkakataon na inamin ni Trump na, oo, ginagamit niya ang Project 2025 para pamahalaan ang Estados Unidos ng Amerika. Bago magsimula, gusto kong ipaalala na araw-araw may balita at analytical na kwento dito sa YouTube channel, kaya mag-subscribe na kayo. Paki-like ang episode at mag-iwan ng mahabang komento sa video. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin iyon sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Sa mga link at detalye sa description ng video na ito, nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexei Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. May sponsorship, PayPal, Patreon, Buy Me a Coffee, detalye ng bangko at crypto wallet. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kaya magsisimula ako, parang sa malayo. Nagbabala ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na ang pansamantalang pagtigil ng operasyon ng gobyerno ay maaaring magdulot ng tanggalan ng mga empleyado ng federal at pagbawas sa mga paboritong proyekto ng Demokratikong Partido. Binanggit ni Trump na maaaring isipin ng iba na siya ang may gusto ng shutdown, ngunit hindi raw ito totoo. At dito nga, sabi nga nila, dito nahuli si Trump. CP, hindi ko ito ginusto, pero marami ang nagsasabi niyan dahil pinapayagan akong bawasan ng isang bagay na hindi naman talaga dapat inaprubahan sa simula pa lang. At gagawin ko nga yon. At nitong Huwebes, biglang nag-post si Trump sa sarili niyang social network na True Social. CP, ngayon ay may meeting ako kay Russ Vought, na kilala dahil sa proyekto 2025, para matukoy kung alin sa napakaraming demokratikong ahensya na karamihan ay politikal na panlilin lang ang inirerekomenda niyang bawasan at kung ang mga pagbawas na ito ay pansamantala o permanente. Hindi ako makapaniwala na binigyan ako ng mga radikal na kaliwang demokrata ng ganitong walang kapantay na pagkakataon. Hindi sila mga hangal na tao. Kaya marahil ito ang kanilang paraan para tahimik at mabilis na gawing dakila muli ang Amerika. Dito nagsisimula ang lahat ng pinakakapanapanabik. Inamin ni Donald Trump sa unang pagkakataon ang Project 2025 bilang pundasyon ng kanyang kapangyarihan. At ang shutdown ay hindi basta-basta nangyari. Talagang planado ito. Si Russ Vought na kinokonsulta ni Trump sa pagsasara at pagtanggal ay kilala bilang arkitekto ng shutdown o pagtigil ng operasyon ng gobyerno. Sa ngayon, si Russ Vought ang direktor ng administratibo at budget na pamamahala. At si Russ Vought din ang may akda ng Project 2025. Ito yung Project 2025 na paulit-ulit na inilalayo ni Trump ang sarili niya mula rito noong nakaraang kampanya sa pagkapangulo. Paalala ko lang, noong nakaraang taon sa debate, sinabi ni Trump, at ika nga niya, wala akong kinalaman sa Project 2025. Hindi ko yan binasa. Sadyang ayokong basahin yan. Hindi ko balak basahin yan. Yan ang sinabi ni Donald Trump. Debate yon, panahon ng kampanya yon.
Pero lahat ng yon ay puro kasinungalingan. Ang papel ni Vogt bilang pangunahing may akda ng Project 2025 ay kilala. Ang planong ito ay malaki. Ano tingin mo? Noong Setyembre 25, sinabi niyang maghanda, tanggalan. A. Inanunsyo ang shutdown Oktubre 1. Pero simula pa lang ito. Sa totoo, ganitong reforma ang inaasahan ng gobyerno. Ang Proyekto 2025 na inilarawan ni Trump noong nakaraang taon bilang isang dokumento na hindi isinulat ng kanyang mga dating at magiging tagapayo, kundi ng isang grupo lang ng mga taong nagsama-sama. Ganyang eksaktong senaryo ng shutdown ang nakasaad doon. Si Trump noong 2024 ay todo iwas sa planong ito at hindi iyon basta-basta lang. Itong Project 2025 na ito ang naging totoong problema dahil karamihan sa mga Amerikano, nung nabasa man lang nila ang bahagi nito, nagulat sila at ayon sa mga survey, karamihan ay tutol dito. Sabi nila, hindi namin kailangan ang ganitong radikal na pagbabago sa Amerika. Pagkatapos manalo si Trump sa eleksyon, may nangyaring kakaiba. Ang malaking bahagi ng ikalawang termino ni Trump bilang presidente ay mukhang eksaktong ganito, tulad ng nakasaad sa Project 2025. Sa unang linggo ng panunungkulan, pumirma agad si Trump ng 53 kautusan at direktiba. Ipinakita ng simpleng pagsusuri na 3-6 sa 53 na kautusan at direktiba na ito ay halos eksaktong kinopya mula sa mga mungkahi na nakasaad sa tinatawag na mandato para sa pamumuno. Ang mandato para sa pamumuno ay ang plano ng aksyon ng susunod na Republikanong presidente mula sa Proyekto 2025. Kasama sa pagkakatulad na ito, ang mga unang hakbang na ginawa ni Trump para tuparin ang ilan sa kanyang pinakapinag-usapang mga pangako. Ito ay laban sa ilegal na imigrasyon, pagbuwag ng inisyatiba para sa pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay at inklusibidad, at pagtanggal ng ekolohikal na limitasyon sa paggalugad ng langis at gas. Maraming iba pang mga salik na nagkakapatong, kabilang ang pagiging may pagdududa sa Federal Reserve System at mga pagtatangkang biglang bawasan ang bilang ng mga empleyado ng pamahalaan. Kahit ang pagbabawas ng pondo para sa mga pambansang institusyon ng kalusugan at ang pagbuwag sa United States Agency for International Development ay nakaplano na noon pa. Tungkol sa mga usapin ng COVID, ang pinakamahalagang tagapag-ugnay ng crash ni Himesh ay ang kurso na pinalaki ng HRU Foundation sa proyektong ito. Tungkol sa mga nagawang trabaho sa loob ng Proyekto 2025 na may kaugnayan sa paglilipat ng kapangyarihan. At ngayon, isang nakakatuwang katotohanan. Itong si Paul Dance ay umalis sa foundation at nagsimula ng kampanya para sa eleksyon laban kay Senador Republikano Lindsey Graham sa South Carolina. Mukhang gusto lang talagang alisin si matandang Graham at palitan siya ni Paul Dance. Ito ang Republikanong Partido, co-author ng Project 2025. At ang pinakanakakatawa pa dito, maraming kasali sa Project 2025 na matindi ang pagtanggi ni Trump noon ay nagtatrabaho na ngayon sa administrasyon ni Donald Trump. Una sa lahat, dahil nabanggit ko na siya. Sunod, itinalaga ni Trump si Brendan Carr bilang chairman ng Federal Communications Commission, na siya ring sumulat ng kabanata tungkol sa reforma ng komisyon sa Project 2025, binasa ni Trump ang kabanatang iyon. Astig na lalaki si Brendan, gawin mo nga yan. Kaya't itinalaga niya ito bilang chairman ng komisyon sa komunikasyon. Si Tom Homan, na nagbigay ng pondo para sa Project 2025 ngayon, ay naging pinuno ng border management ni Donald Trump. Si Peter Nabodnen-Varu ay trade advisor ni Donald Trump. Isa pang sponsor ng Project 2025 na si Paul Adkins ay naging komisyoner ngayon ng Securities and Exchange Commission ng Estados Unidos ng Amerika. At ito ang buong problema. Dahil malakas na ipinahayag ni Trump na wala siyang kinalaman sa Project 2025 at nangakong hindi niya ito babasahin sa hinaharap. Ngayon, ginagawa niya na lang ito ayon sa pagkakasulat at inamin pa sa publiko. Sabi niya, kami ni Bulot ang nagdedesisyon kung sino ang tatanggalin at ano ang babawasan, gaya ng sa Project 2025. Nagugulat pa ba kayo sa shutdown o hindi na? Isulat nyo ang opinyon nyo. At isulat nyo, ito ba'y puro konspirasyon o kapani-paniwala? Uulitin ko, ito ang opinyon ko. Isulat nyo ang opinyon nyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Yun lang, ingatan nyo ang sarili nyo. Paalam sa lahat.